Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At gusto ko po sanang pag-usapan natin ngayon ay yung tungkol sa naging bisita ko o pag-interview ko kay Sir Dado ng Scout Rangers. So maganda naman po yung aming naging resulta ng aming talakayan, yung aking pagtatanong at yung kanyang pagsagot. Sinimulan ko nga po yun sa kanyang karanasan bilang isang batang paslit hanggang siya mag-high school at sinwitch ko sa politika. At napakarami pong very educational na kanyang sinabi doon patungkol sa Senado, Kongreso, at doon sa mga magsasaka. Doon ako na humanga doon sa sinabi niyang tungkol doon sa mga magsasaka. Kasi nasa isip ko noon, bakit walang ginagawa ang ating Kongreso patungkol dito? Hindi man lang tulungan kasi yun yung sa repolyo, yung itinapon niya. Pero iba yung naging sagot niya. Sabi ko, oo nga para ako napaisip, oo nga, hindi habang panahon sinisisi natin ng gobyerno, meron din po palang problema sa pamalakad ng kanilang negosyo patungkol sa sakahan, kagaya nun sa repolyo. Na kung magkakaroon sila ng usapan, kooperatiba, ganon, kung sino yung magtatanim nito, kung sino magtatanim ng ganon, at centralize sila sa kikitain. Napakaganda po ng kanyang explanation doon. Panoorin nyo na lang. At mamamangha kayo kasi imbis na yung ina-expect kong alam niyo, yung sisisihin ng gobyerno, hindi yun ang sinabi niya. Kaya ako bigla akong, sabi ko, hindi niya sinisi yung gobyerno, pero may punto siya. Ang laki ng punto niya na nasa sa atin yung problema. Doon sa kagaya nga nung pagsasaka. Kasi siya isang magsasaka rin. Binanggit nga niya, kaming magsasaka, di ba? Sinabi niya, magkaroon sila ng usapan, yun, parang kooperatiba. So sila ang susolusyon doon sa nagiging problema nila sa pagtatanim. Hindi yung aasa ka na lang ng aasa sa gobyerno. Yun nga, mahirap nga po raw yun. So biglang, imbis na yung paghanga ko 100% sa kanya, biglang dumating sa 200%. Kasi ina-expect ko nga guys, sisisihin niya yung gobyerno, sisisihin niya. Pero hindi gano'n na naging paliwanag niya. So, yun. Panoorin nyo na lang yun, guys. Napakaganda po. Kaya nga sabi nga sa inyo, pumunta kayo sa YouTube channel niya. Marami po kayo mapapanood doon na magugulat kayo na ganito yung pananaw nyo, pero iba yung sagot niya. Pero, aayon kayo bandang huli dahil nga doon sa kanyang mga paliwanag na specific, bawat sinasambit niya ay kung hindi pa tama sa gobyerno, patama ito sa ating bawat isang mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas kung ano yung dapat at hindi dapat gawin nating mga pangkaraniwang mamamayan. So, yun. Natuwa naman po ako at very, sa akin palagay, successful din kasi maganda yun. Tuwa po ako at hindi ko lang naitanong sa kanya kung ako yung first face-to-face o one-on-one nag-na-interview sa kanya. Pero hindi na. It doesn't matter kung ako yung nauna o ako yung pangalawa, pangatlo, hindi. Ang importante doon, na-interview ko siya. At kasi ito talagang hinahangaan ko simula pa nung unang vlog niya. Alam niyo yun, yung napanood ko kasi ng first vlog niya nung 2022 pa. I think, sorry Sir Dado, tama ba ako? 2022 pa kayo nagsimula. At ang unang vlog niya, yung tinamaan siya ng espada, yung iskrimahan. Nakalimutan ko yung tawag doon yung basta may iskrimahan, ganon. Na espada, na mahaba, na manipis. Doon sa kanyang, yung kanyang kalaban doon time na yon, parang nagpa-practice lang sila Tinamaan siya dito, tapos pumitik. Boom, parang bumaluktot, kasi malambot lang yung espada Bumuluktot. Tapos pumitik. Yun, tumama dito niya. Tagos yun hanggang dito, sa batok. Tagos yun hanggang dito sa batok. Pinapanga niya sa akin, eto yung Ito yung unang buhay ko na naka-survive ako. Kasi survivor nga siya
So, pinapa sa akin, oo nga, pinapa talaga sa akin. Kasi dito sa harap, medyo naghilom na eh. Dito sa likod, talagang makikita nyo guys. O maaapa nyo, pinapa niya sa akin, talagang survivor nga si Sir Dado. Yung sabi nga niya, siya isang tarantado nung araw, kaya pinangalanan siya nung kapatid niya na Dado, kasi sa tarantado, como medyo bulol nga raw sa pagkakasambit, naging Dado. So, hanggang sa nagkaroon sila ng party, doon talagang naging Dado na siya nun. Dado, na nanggaling sa salitang tarantado. So, Dado na ngayon ang pangalan niya dahil doon sa babae na kasayaw niya siguro, at sinabing Junior ang pangalan niya. Sabi nga ng babae, hindi bagay sa yan. Kailangan maskulado yung pangalan mo. Kaya, naisip niya, Dado. Yun. So, nakakatawa po. Ang ganda po ng aming usapan na yun, na merong katatawanan, na merong talaga, mas makarami naman yung napulot nating aral at na-discover natin sa ating magiting na si Sir Dado. Yun. At pag tinawag niya siyang iking, yun yung nanggaling sa military. Kasi nga yung Enrique. So, maganda po. So, yun, marami tayong nalaman doon. Marami tayong na-discover sa kanyang buhay. At hindi lang sa kanyang buhay kasi pumunta kami sa politika eh. So, tsaka doon sa pangyayari, doon sa problema ng mga magsasaka. Ang ganda. So, kaya naman po ako napablog ngayon kasi may sinabi kasi siya na kumbaga, simulan nyo. Simulan yung, kumbaga, paano magsisimula kasi yung pirma kasi medyo hindi alam ng iba eh. May nagme-message nga na isang taga ibang bansa, hindi pa raw sila nakakapirma. Paano raw pumirma? Saan to pipirma? So yun nga, ang sabi ko doon, nireplyan ko siya, pwede po kayong pumunta doon sa kanyang YouTube channel, Pinoy Survivor. At hanapin nyo yung particular na ibinlog niya na, kumbaga, yung patungkol doon sa pirmahan na yon. Yung ating withdrawal of support kay BBM. Yon. So, tayo naman, pumipirma ng ganun, inilalabas lang natin yung ating damdamin. Gaya nga ng sabi niya, yung nga, bakit matatakot ang Malacanang? Ang pumipirma pa lang 15K. Malayo dun sa minimithi natin kahit kalahati man lang ng 31K na bumoto sa kanya. Ang late nun. Kaya nga sabi niya, pagka ganon, parang anong nangyayari? Hindi will ng people. Kasi kukunti. Pero ako nananalig na marami pang nananahimik lang na hindi umaaksyon pero pabor sa gusto niyang mangyari na magbago na tong ating kasalukuyang gobyerno. Dahil nga po, maraming tanong, hindi nasasagot. Tapos nadagdagan pa ng itong present natin ngayon na imbis na siya yung magsalita, pinadadaan pa sa Senate President, sa Speaker of the House, at kung sino-sino pa. Na imbis na, yun nga sinasabi niya, imbis na ipadaan mo doon, ikaw na yung magsalita. Kasi ikaw yung presidente. Ikaw na yung humarap sa camera at magsabi kung ano-ano yung mga tanong ng taong bayan. In that way, magkakaroon magkakaroon ng sagot yung mga tinatanong ng taong bayan. Patungkol doon sa, hindi ko na isa-isahin, marami po kasi Simula pa nung tinatawag na confidential fund hanggang dito sa itong People's Initiative na to na po pwedeng mangyari na ang magiging Prime Minister, siyempre, ang mapupwesto dyan, yung Speaker of the House. So, yun ang tanong ng taong bayan at tinatanong rin, paano na kung mangyari yun? Yun nga kasi hindi tayo kumikilos, guys. Hindi tayo gumagawa ng aksyon. Ito nga lang withdrawal of support. Walang pumipirma gaano, 15,000. Tapos magrereklamo tayo, bakit ganon?
Bakit siya ay magiging prime minister? Bakit babaguhin tong ating konstitusyon? Hindi naman dapat. Noong pa gustong mangyari yan, guys. Tapos ngayon lang gagawin. Pero, wrong timing. Wrong timing kasi maraming question. Gusto nating mabago yung konstitusyon kasi itong hinaharap natin, hindi na akma yung ating konstitusyon sa hinaharap. Gusto natin. Nung pa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sinusulong na yan. Pero walang sumuporta dun sa pagbabago ng konstitusyon. Ito nga si Senator Robin Hood Padilla. Sinusulong din niya yun. Kaya lang ang problema, kung ngayon nila babaguhin yun, questionable kasi ang namumuno. Questionable. Maraming tanong na hindi masagot, tapos ngayon nyo babaguhin yung konstitusyon. Parang wrong timing, hindi siya naakma sa panahon ngayon na magkaroon ng constitutional change. Pero ang banggit nga, ang babaguhin lang nila, yung itong sinasabing yung mga ating foreign investors. Babaguhin nila kasi pangit nga naman yung 60-40 ang nangyayari. Bantulot o nag-iisip yung mga mamumuhunan na pumunta rito sa Pilipinas kasi nga yung 60-40 tinatawag. I think, correct me if I'm wrong, 60 sa government tapos 40 lang doon sa mamumuhunan dito sa ating bansa, which is kailangan din naman natin may namumuhunan dito sa ating bansang Pilipinas para sa pagninegosyo at para lumago ang ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. So, kung ngayon gagawin yon, parang hindi siya, yun nga sasabi ko, paulit-ulit, hindi siya akma ngayong panahon na to kasi maraming questions Marami tayong tanong. So, paano natin masusolusyonan yung ganon? So, unang-una, huwag tayong pipirma doon sa mga pirma-pirmang lumalagahanap dyan sa kung ayaw natin mabago yung konstitusyon sa panahon ngayon. So, may pirma dyan, may isa-isandaan, pipirma, di umano, para yun sa People's Initiative. Kasi po guys, ito yan ang People's Initiative, the word itself, manggagaling sa tao. Ang taong bayan ang gagawa ng mga pirmahan na yan. Pero hindi manggagaling doon sa mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Palso. Palso po yun. Hindi na People's Initiative yun. Government initiative na yun kung tutuusin. Di ba? Kasi ang People's Initiative, to the word itself, people, tayo, taong bayan ang gaganap doon. Hindi sila. Tapos may di umano lumalabas pang 100 pisong matatanggap kung sino man yung pipirma dun sa dokumento na yun. Yung iba hindi naman naiintindihan, pirma lang ng pirma, tapos tanggap na 100 piso. Di umano, Di umano kasi wala naman tayong personal knowledge dun Pero may napapablitaan na ako dito sa aming probinsya nga, meron na May nagaganap ng ganun, pero hindi sila nagtagumpay dito sa aming lugar. So yun guys, ang People's Initiative sa taong bayan manggagaling. Yung People's Initiative, people nga hindi naman sinabi itong government officials initiative So, nakakalungkot po. Palagi na lang ganun sinasabing nakakalungkot talaga naman na nakakalungkot. So, yun. At hindi ko rin naitanong kay Sir Dado kasi meron siya noon na na mga grupo ba na nagkakaroon sila ng gatherings para magkakilala. Yun lang hindi ko naitanong Kasi may binabanggit siya. O kung hindi kayo sang-ayon sa gobyerno, magkaroon kayo ng sa Facebook. Iparamdam nyo kung hindi kayo makapagsalita ng kagaya namin. Hindi kayo makapagsalita ng mga ganitong mga hinaing. By words. Sabi nga niya, i-express nyo sa inyong mga Facebook. Sa inyong mga Facebook na meron tayong isang picture profile na ipapalit natin dun sa Facebook account natin na kumbaga centralized, iisa lang. So yun nga, yung gusto kong tanongin kay Sir Dado kung ano picture profile. So ako naman naisipan ko, bumalik ako doon. Itatanong ko sa kanya personally. Ayoko po kasi nung tatawag, tapos magkukwentuhan, ganun, tawag. Kaya ganito, parang ang gusto ko, personal na usapan para at least yung
both parties, damdamin ng bawat isa ay nailalahad. Hindi yung nakatawag ka, hindi mo naman siya nakikita. Tapos nagkaroon ng usapan, o ganito, parang hindi po ako sang-ayon doon. So, I would rather na siguro pabalik ako doon for the second time at kausapin siya patungkol doon. Kasi parang maganda yun eh. Hindi ko nga naitanong, sayang nga guys, nawala sa isip ko eh. Meron siyang binubuo no na mga, parang asosasyon ba? Kung gusto nyong magkakilala tayo, mag-set tayo ng araw, dates, kung kailan tayo available, at tayo yung mag-gathering, ambag-ambagan tayo, parang potluck kumbaga. Tapos magkaroon tayo ng kasayahan doon, usap-usap, socializing, magkakakilala sa bawat isa. Yun, parang maganda yun. Kumbaga, siguro pag nagkwentuhan, ito, o ano ba yung kuro-kuro, yung mga ganun ba? Para naman sa ating bansa ito. Hindi yung tayo manggugulo sa gobyerno, hindi yun ang sinasabi ko. Kung hindi kunin natin sariling kuro-kuro mo. Ganito, face to face, hindi yung chat, wala. Wala yon. Yun nga, narinig ko rin sa kanya, merong pagagawang t-shirt, jacket, o hood. Yung para may pagkakilanlan na, oy, isa ka sa miyembro ng asosasyon sa ating grupo na, halimbawa, sabihin na natin, grupo ni Pinoy Survivor. Yan, yung mga ganon. Yung mga ganon, sila nga, may mga grupo-grupo, di ba? O sabihin na natin yung ibang grupo. May grupo dyan ng ladlad. Ako naman, may pinsan din naman akong ladlad. Meron pang party list na ladlad group. If I'm not mistaken. So, tayo naman, bilang isang supporter ni Sir Dado, pwede rin natin gawin yun. Kung willing kayo, hindi walang pilitan to. Kung sino lang yung nananalig at naniniwala sa ating magiting na si Sir Dado, na yung mga sinasabi niya, pinablog niya, kung kayo naniniwala at may time naman kayo, gathering tayo, socializing, kwento-kwento, tapos tawanan, inom ng konti, gano'n. Yung mga gano'n lang. Pero hindi para sirahan ng gobyerno natin sa kasalukuyan. Hindi. Kailangan parang shape up lang ang gobyerno. Kumbaga, bigyan lang natin. Kasi dalawang klase, guys, yung criticism. Dalawang klase yung criticism, di ba? Isang may good criticism o may bad criticism. Kumbaga, yung good criticism kasi, naroon na yung healthy criticism na tinatawag. Kasi pag pinuna mo yung gobyerno, pinakalat mo ito, so mag-iisip yung government official, parang mali na yung ginagawa ko. Yung gano'n ang good criticism. Kaya lang, ang problema guys, pagka yung kinriticize mo for good criticism, ay iba yung iniisip, ay sinisiraan ako nito tanggalan mo nga ng Facebook account, yung gano'n. So, nangyayari ngayon yun. Yung mga nagkikriticize na katulad ni Miss Maharlika, ang sabi nga niya, parang national treasure na natin si Maharlika. Yun ang sabi niya ni Sir Dado. Tama naman, parang national treasure kasi siya yung naglalathala ng mga bulok na ginagawa ng ating kasalukuyang gobyerno. So, yung ganon. Yung healthy criticism, yung kay Miss Maharlika na yun, pupunahin niya lang. Pero kung hindi ka sumagot, ayun na. Talagang parang nangyayari, binabakbakan na siya all the way to the end. Siya naman, nasa Amerika kasi siya, kaya kaya niyang gawin yun. Dito sa Pilipinas mo gawin yun. I don't think so. Mahirap. Sila kasi nasa ibang bansa. So, hindi nila kayang, kumbaga, kaya nila, pero mahirap nilang, supilin yung mga ganong klaseng pagbablog ni Miss Maharlika, which is, namumulat ang taong bayan patungkol dun sa kanyang mga sinisiwalat. Tayo naman, di umano lang natin masasabi kasi wala naman tayong personal knowledge. Siya lang ang merong personal knowledge at naririnig natin sa kanya. So, going back guys to sa yung pwede nating maging grupo na tayo ay magkakausap-usap at sumusuporta tayo sa ating
Sir Dado. Kasi ako, naniniwala ako sa kanyang mga sinasabi at meron namang merong kumbaga, merong katotohanan. Yung nga, nag-explain nga rin siya tungkol dun sa Bible, kung ano yung mangyayari, ganito, ganito. Panoorin nyo na lang kasi hindi ko na ikukwento. Panoorin nyo na lang. Mahaba yun eh. So yun, maaaring bumalik ako sa kanya at pag-usapan yung paano tayong magka-meet, magkatagpo-tagpo. Kasi hanggang comment lang, I support you, Sir Dado. You've been a great inspiration to the Filipino people. Ganon. Dali naman mag-type eh. Pero kung tunay na sumusuporta kayo at talagang hinahangaan nyo itong ating si Sir Dado, pwede tayong gumawa ng grupo at gathering, tapos kwentuhan, tawanan, mga ganon. Party. Sabi, bakit ba? Sila lang ba po pwedeng may karapatan mag-party? Siyempre, kahit tayo maliliit na mamayang Pilipino, pwede rin tayo mag-party, di ba? Hindi bawal yun. Pa-party lang naman eh. So, yun yung po ang aking ibig patukuyin dito. Kung tayo ay sumusuportang tunay at yung ating mga kino-comment sa ating comment box, makatotohanan, syempre, doon natin malalaman ngayon. Pero yung mga nasa ibang bansa kasi na nagchat-chat, support, ano na yun, kumbaga, exempted na yun, nasa ibang bansa sila. Like, for example, yung mga nasa Kuwait, nasa Kingdom of Saudi Arabia, nasa Canada, nasa US, nasa Georgia, nasa Virginia, yun po yung mga kaya hindi ko na maaalala yung mga pangalan nila eh. So, yun yung mga nag-comment na watching from, ganon. Marami. Iba't ibang bansa na pala ang sumusuporta kay Sir Dado, di ba? Yun, yung mga yun, po pwedeng siguro, pag napasyal sila ng Pilipinas, pwede sila makipag-meet up kay Sir Dado. At dito naman sa Pilipinas, kung tulong naman kayo sa Metro Manila, pwede naman kayo pumasyal kung sakali naman tayo magkakaroon ng grupo patungkol dun sa ating magiging, sabihin na natin grupong asosasyong katatawanan. Ganun, hindi. Kidding aside. Yung asosasyon na totoong sumusuporta sa ating sikadado, di ba? Nakikita niyo naman, matalino, di ba? Both sides, yung negative side at saka positive side, tingnan nyo maigi, nagiging siya, reasonable at inspirational, anong salita yun? Sorry. Talagang kung nananalig tayong lubos kay Sir Dado, o kung hindi man, maki-join tayo. At tingnan natin kung ano yung talagang tunay na pagkatao ng ating si Sir Dado. Ako napatunayan kasi, naka face to face ko na eh. Nakausap ko nga eh. So, yung mga bawat sinasabi niya, ito po hindi nanggagaling lang dito, habigweg. Nanggagaling po yun sa puso niya. Kasi mararamdaman mo yung isang tao pagkausap mo na siya eh. Kung saan nanggagaling. Ito ba nanggagaling sa puso niya? O ito yung nanggagaling lang sa isip niya? O ito yung nanggagaling lang sa bibig niya? Yun. So ako, nung nag-uusap kami, alam ko nanggaling sa puso niya yun. Pumunta sa isip niya, sinambit niya sa kanyang bibig. So napakagaling po. Parang binabaril na ako dito ah. So yun guys. At pupunta uli ako. Siguro baka i-chat ko siya kung pwede ba ako pumunta. Kung hindi niya, pag sinabi niya, wag na, usap na lang tayo sa telepono. I-insist ko pa rin kasi, binabaril na ako dito. Sino ba yan? So, i-insist ko talaga na mag-usap. Kasi mas maganda yung face-to-face eh. Kung may time siya. So, shout out Sir Dado. Babalik ako at patungkol dito sa mga taong nananalig sa'yo, sumusuporta, na magkaroon ng isang magkaroon ng isang grupo at one time siguro magkakaroon ng gatherings at magkaroon tayo ng sabihin natin uniform talaga yan. Yung bang kumbaga meron tayong pagkakakilanlan bawat isa at at least magkakaroon tayo ng mga pagkakakilanlan sa isa't isa na itong taon to ganito, so ganyan. Basta yung grupo, pwede tayo magpatlock. Meron na siya nun, hindi ko na itanong eh. Meron siya nun, hindi ko lang alam kung naging successful yung kanilang gatherings na gano'n. Yung parang magiging potluck, tapos kain tayo, kwentuhan, gano'n eh. So, yun.
One of these days, o baka mamaya, i-PM ko siya kung pwede kung bumalik. Anyway, kahapon lang kasi kung naroon, puyat pa nga ako. Puyat ako. Pero anyway, worth it. Yung puyat ko, pagod ko pagpunta ron. Worth it talaga. Talaga masasabi kong bawing-bawi. May sukli pa ako. Kumbaga, ganun ang magiging analogy ko doon na pumunta ako doon, napagod ako, napuyat ako, gumastos pa ako ng pera. Worth it talaga. Kahit ganun. Talagang may sukli pa ako. Kasi imagine guys, konting istorya lang. Doon sa pagdating ko doon, dumating na siya. Nag-aantay kami ng misis ko. Nasa lamesa kami. Sabi ng misis ko, uy, yan na yata si Sir Dado. So, tinignan ko, hindi ko naman kasi kilala si Sir Dado. Naka-caps din. So, naka-caps siya. Hindi ko alam na siya ngayon. Pero matangkad siya. Matangkad siya. 6-footer nga raw siya, sabi niya. So, 6-footer nga siya. So, dumating. Kumain na ba kayo? Sabi nga, kumain na ba kayo? Siyempre, parang military. Kumain na ba kayo? Sabi ko, sir, hindi pa. Hindi pa kasi inaantay kita. Tara, order tayo. Order kami. Military talaga dating. Gugulat nga ako. Parang pinagagalitan ako. Ganun na military. Matigas ang salita. Kumain na ba kayo? Hindi pa po, sir. Tara, baba tayo. Order tayo. Ganon. Sabi nga, ganon. So, baba kami. Ngayon, ito pa lang si Sir Dado. Mabilis ang kamay. Ang bilis talaga. Kasi siyempre ako yung nagpunta ron eh. Dapat ako yung magpapakain at ako yung magbabayad. Baba kami, order. Ano gusto mo? Sir, kahit ano lang. Breakfast na lang tayo. Okay, order tayo nito. Yan. Okay na ba sa inyo? Parang yung sausage. Yung breakfast na may itlog, may sinangag. Tapos may itlog. So, okay na yun. Sabi ko, sir, okay na yan. Okay, bigyan mo ako ng tatlong gano'n. Tapos di ako nung nasa counter na, bigyan mo ako ng tatlong gano'n, tatlong gano'n. So, ako, siyempre, ako yung naroon eh. Dapat ako yung gumastos, bunot akong ganyan. Grabe, parang kumbaga, nag-draw kami. Yung sa baril ba, face to face, nauna siyang bumunot ng baril. Boom! Dead ball. Alam niyo, kinukwento ko lang, parang comedy lang na, ang bilis ng kamay. Bumunot agad yung pera pambayad doon sa in-order namin. Ako, bago ko palang iaangat yung aking wallet, siya nakabayad na. Preparado talaga. Sabi ko, anak ng tokwa talaga. Naunahan pa akong magbayad. Imbis na ako yung magbayad, di siya nauna. Sabi ko, sir, ako na. Ayun na eh. Dahil na yung pera. Parang sasabi, naunahan na kitang bumunot eh. Kaya sabi ko, next time, pag nagharap kami, talagang yung pera narito na sa narito na sa kamay ko. Bago pa lang kami dadali sa counter, ako na yung uuna doon sa pilat eh. Ma'am, ito yung bayad namin ha. Mamaya mo na ako suklian. Ganun ang gagawin ko kasi naunahan ako eh. Naunahan talaga ako ng pagbabayad. Kaya salamat Sir Dado, ikaw pa naglibre. Natuwa lang ako sa bagay na yun. Sabi ko, naunahan akong bumunot. Parang nag-draw. Ako yung naunahang bunutan ng baril. Poing! Ay, siyempre. Alam na. Kaya naging damdam siya. Sir Dado, inunahan pa akong bumunot ng pera para pambayad dun sa counter dun sa kinuha naming 3 breakfast meal. So, ayun. Sa Jollibee kasi kami kumain eh. So, ayun. Naikwento ko lang ng bahagya. Talagang, quick mind thinking talaga to si Sir Dado. Sa lahat ng bagay. Kasi napatunayan ko, nakaharap ko nga siya eh, di ba? Talagang maganda. At siya rin yung nagdala nung interview namin. Alam niyo naman ako, hindi naman ako professional na nag-i-interview kagaya ng mga broadcaster dyan eh. Tayo isang pangkaraniwang mamamayan lang dito sa inang bansa natin Pilipinas na kung ano lang yung nasa isip ko. Wala na ako script. Kung ano yung nasa isip ko, yun na lang sasambit na aking bibig. Ganon din siya. Pag tinanong mo sa kanya, baga, dire-diretso yung kanyang pagpapaliwanag doon. Kasi yun yung nasa isip niya, nasa puso't damdamin niya. Yun ang inilalabas ng kanyang salita sa kanyang bibig. So, napakagaling po. Wala na yung script. Ako, hindi na ako nag-i-script kasi malabo nga mata ko, diba? So, kung ano lang yung maisip ko, na totoong naisip ko at gusto kong sabihin sa kanya at itanong, yun lang. So, very successful naman. Natuwa ako doon. Natuwa ako talagang parang trophy na sa akin yan.
trophy na sa akin na kumbaga ang isang retired Captain Clemente Enrique ay nakausap ng inyong abang lingkod. Kaya masaya-masaya po ako. So kung gusto niyo makakausap Sir Dado, yun nga, gumawa tayo ng isang grupo na bagay, tatanungin ko pa si Sir Dado kung payag siya dun. Gumawa ng isang grupo na kung gusto nyong magkaroon ng party-party, gaya nga na sabi ko, hindi lang sila ang may karapatang mag-party-party. Tayo rin, kahit na tayo may hirap na mamayang Pilipino, kaya natin yun. Pwede natin gawing potluck. So yun nga yung gusto ko i-discuss sa kanya. So susunod ko pong punta sa kanya doon. Magpapaalam pa rin ako. Hindi naman po pwedeng basta ako pumunta ron. Baka wala akong datnan. Baka mamaya nasa bundok pa siya sa Amboklao. Yun yung pagkakamagay. Hindi ko alam kasi yung mga kasi meron siyang farm doon sa Amboklao na gusto ko nga rin mapuntahan sana pero hindi na. Mapapagod ako pag-akyat Dito na lang sa Baguio. Yun, at most probably mga 2 hours yata ang biyahe niya from dun sa farm niya hanggang dito sa Baguio City. So yun, alam mo na guys at yun ang aking pakay sa susunod kong bisita o pagpasyal sa ating magiting na si Sir Dado ng Scout Rangers. So yun lang guys. Maraming salamat po sa inyo guys at muli-muli ay sana matupad yung aking at actually yun meron na siya noon, hindi ko nga naitanong talaga kung meron na siyang existing na ganun So yun, alamin natin guys. At siyempre sabihin nila, pagka may asosyon din, may gastos yan. Siyempre may gastos talaga. Pwede rin naman natin potluck di ba? At saka pagka may grupong ganyan, talagang prepare tayo sa medyo may gastos talaga. Siyempre, party yan si Sir Dado naman, hindi naman milyonaryo, hindi naman bilyonaryo para akuin lahat ng gastos, di ba? So, ang maganda ron, nagkasama-sama lang yung mga nananalig at naniniwala kay Sir Dado. Yun lang pong tangi natin pakay doon. Kung gusto nyo makita siya, makausap siya personally, ay talaga matutuwa kayo sa inyong sarili dahil nakaharap nyo ang isang retired Captain Clemente Enrique ng Scout Ranger. Napakaganda po. So hanggang dito na lamang po guys at maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mumunting YouTube channel DIY KKB Informative. At maraming salamat din po sa mga bago kong subscriber. Biglang nag-boom na siya ng 3,900. Baka mamayang gabi 4,000 So, ganun din yung na-experience niya. Simula nung mag-switch sa political vlog, biglang lumobo ng 32.9 na ngayon base dun sa akin pagkakatingin ngayon nagsimula yun. Nung hindi pa siya political vlogger, nagsimula yun sa sa parang I think, kung hindi ako nagkakamali guys mga 2,000, 3,000 lang yung kanyang mga subscriber na that time. Nung una ko siya mapanood, nasa lang wala pang 1,000 Wala pa nga siyang commercial noon that time. At yun nga, doon ko siya nasa pula nung 2022 o April kasi yun agad bumungad sa 2022 of April. Bumungad talaga. Yun yung napanood kong unang-una yung Skrimahan, yung unang buhay niya na nakasurvive siya. Dito po tumama, tapos tagos dito hanggang sa may batok. Pinapanga niya sa akin. Sa pagkakabanggit ko nga sa inyo. So, totoong nangyari sa kanyang buhay yan. So, okay guys, salamat po guys sa inyong panonood. At mulit-muli, sinasabi ni DIY KKB Informative, mayroong simula at may katapusan. Tayo po ay minsan lamang daraan dito sa mundong ibabaw at hindi na po tayo makakabalik. Yun po ang totoong pwede mangyari. At kung ganun po ang mangyayari, mas maganda pong simulan na po nating gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Pagmamahalan sa bawat isa na kaaya-aya sa Panginoon na may lalang sa atin bawat isang tao dito sa mundo. So,
kahit ano yung yaman natin, kahit anong posisyon natin sa gobyerno, sila man mga naging presidente, vice-presidente, walang sinisino po. Ganon rin po ang kanilang patutunguhan. Nagsimula sila, pero may katapusan. So, gawin na po natin ang tama sa hinaharap natin dito sa habang tayo nabubuhay. At yun nga, mayaman man tayo, hindi natin madadala yung kayamanan sa kabilang buhay. At yun po ang katotohanan doon. Kung sasabihin nila, gaya ng sinasabi ko, na may iwan naman nila sa mga anak-anak nila, apo-apo nila, pamangking o kamag-anak, ganun rin po. Hindi rin nila madadala sa kabilang buhay yun. Kung sila man po ay nagtamasa na ng kaligayahan dito sa ibabaw ng mundo, sa maling paraan, ay Diyos na ang maghuhusga sa kabilang buhay, sa katapusan ng mundong ito. So, hanggang dito lamang po guys. Maraming salamat po sa inyo. See you on my next vlog. Thank you.